Ngayong 2025, magbabago na raw ang rules dito sa Poland. Actually guys, ito ay sa proposal pa lang. Paano nga ba ito makakaapekto sa atin at Hi guys, isang mapagpalang araw nga pala sa mga kapwa ko OFW na patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya. Saang panig ka man ng mundo ngayon, kabayan, mabuhay, mag-ingat po tayo lagi. So guys, good news nga ba to o bad news? May napanood akong isang content creator na ngayong 2025 magbabago na raw ang rules dito sa Poland. Actually guys, ito ay sa proposal pa lang. Paano nga ba ito makakaapekto sa atin at sa mga workers dito? Magiging advantage ba o magiging disadvantage? So, pag-usapan natin yan mamaya, pero pansamantala, magsasagot lang ako ng mga konting katanungan. So, gaano nga daw ba katagal ang work permit? Although na-vlog ko na to dati. So, guys, yung work permit ang Poland ngayon, hindi siya gaano katagal. Sobrang tagal niya, pasensya na. Konting patient pa nag-a-apply kayo sa Poland ngayon. So, nililimitahan na rin nila yung pagpasok ng mga ibang rito ng mga workers. Kasi nga, nag-run away rin naman after na makapasok na ng Poland. Nagalit kasi yung parang yung iyo kasi ginagawang portal yung Poland tapos tatalon. Gaya naman na, i-vlog ko naman na yun. Nasa 300,000 visa ang nabigyan ng Schengen visa tapos wala na pala sa Poland. Yung Poland ang nagbigay nun. So, kung saan na napunta, yun ang isa sa dahilan kaya naghihigpit si Poland ngayon. Pero kung mga highly skilled worker ka, katulad na ng vlog ko nung nakaraan, walang magiging problema. Nililimitahan lang nila sa mga factory workers. Yun. Kaya guys, kung bago pa lang nakapadaan sa aking channel, kaya hinihingi ko muna yung suporta bago tayo magsimula kung anong good news at bad news ngayong darating na 2025 sa Poland. So, alam kong nanonood ka ngayon na nangangarap kang pumunta ng Europe. So, hit mo yung notification bell button para lagi kang updated sa mga vlog na gagawin ko. Kasi ako nagbibigay ako ng mga information about sa Poland. So pwede ko rin ma-share sa inyo kung may nalaman akong job hiring at agad-agad ko yung iba-vlog. O, dapat nakasubscribe ka kabayan para pag may nag-i-vlog akong ganyan na updated ka so makapag-apply ka agad. Sa mga nagtatanong nga pala ulit yung about sa going to Poland na agency, may mga kino-comment kayo dyan guys. Pasensya na at hindi ko masagot ng maayos at wala akong idea sa mga agency tinatanong nyo sa akin. So kung meron man akong na-vlog nung nakaraan na going to Poland, guys, panoorin nyo na lang na yung vlog ko na yun na alam ko sila, nag-hire pa rin sila ngayon. At sa mga sa Pilipinas nga naman, meron din akong vlog ng mga legit agency last year ago pa. So pakibalikan na lang guys kasi sa dami nun hindi ko na matandaan kung ilang agency ang sinabi ko yun. Doon naman yun ay legit na nakaraang taon. Siguro, siyempre, depende kung nag-renew sila ng kanilang license sa DMW, is legit pa rin sila hanggang sa ngayon. So pakikip nyo na lang guys. Dumipiling. Ayun na nga guys, dadako na tayo sa ating topic. Ano nga ba ang kakaharapin ng mga workers, foreign workers dito sa Poland ngayong 2025? Magiging advantage nga ba ito or disadvantage? Okay, magsimula na tayo guys. Ito ang sabi ng Ministry of Labor, planning to limit the possibility of obtain the work permit as well as work TRC based on the employment contract. Guys, malinaw yun yung employment contract na lahat dapat yun ang makakakuha ng TRT. Tapos ito pa sinabi guys, only contract of employment accepted to be grant of working permit or TRC. So ang nakamandate contract ay may posibilidad na hindi ka na makapag-renew ng iyong TRC. So guys, kung kayo naka-agency ngayon, so dapat gawan nyo na ng paraan na para baka maging disadvantage to ng mga mga naka-agency ngayon na naka-mandate contract. Kasi paano kung hindi kayo mabigyan ng agency ng employment contract, di ba? Kasi ang alam niyo guys, yung malaki ang advantage ng employment contract kumpara doon sa naka-mandate contract. Hindi naka-employment contract ako, umuba o pratse.
Guys, lahat ng benefits ng mga lokal, mayroon din ako. Katulad ng paid vacation, sick leave benefits, mayroon din ako niyan. Bayad nila ako kahit nagkasakit ako. So, mayroon din akong working hours lang. For example, kung ngayong buwan is 164 o 168 per month. So, kahit hindi ako umabot doon, kahit umabot ako doon sa oras na yun, babayaran pa din nila kung magkano yung sahod ko. Pag nakakuha ako ng mas mataas na oras, babayaran pa nila ng plus overtime ko yun. So, yun ang advantage ng naka-employment contract o MUBA o project. So, ito ang problema. Pag naka-ano ka guys, mandate contract at hindi kayo binigyan kung halimbawa naka-agency. Normally kasi guys, pag naka-agency, naka-mandate contract yan guys. So, ang mandate contract nga pala, wala ang benefits yan na matatanggap kahit na ano. Halimbawa, nagbakasyon ka, wala yan. May mga company na nagbibigay ng 50% o 70% pero mostly wala. Pangalawang disadvantage sa naka-mandate contract, wala kang bakasyon, wala kang sick leave. Naranasan namin yan nung nasa factory ako. Pero ang sabi ng company, merong binayaran namin yung sick leave mo, pero hindi ibibigay ng agency yun. Hindi ko alam kung binigay sa kanila, kasi sabi na bayad daw ang sick leave eh. Ay hindi naman ako naka-employment noon, naka-mandate ako nung time na yun sa factory kami. So nagkasakit kami, so walang bayad. Ganon ang disadvantage ng naka-mandate contract. Pero kung naka-employment ka guys, totally sulit na ang buhay mo sa Poland. So, maalwa na trabaho, uuwi ka lang bahay, walang adik sa kalsada. Pati adik na banggit eh. So guys, may papanood din akong video mamaya sa marami kasi siyang pinaliwanag pa na pwedeng mababagong rules dito sa Poland. So, ito lang kasi ang tinapi ko, hindi na ka na raw pwedeng ma-issuean ng TRC pa naka-mandate contract ka. So, yung work permit mo, dapat ang kinuha sa'yo naka-employment contract o yung tinatawag na umuba o frase. Yan yung kontrata di sa Poland ng employment. Ang tawag naman doon sa mandate contract is umuba litsenya. So, correct nyo na lang kung tama ang pronunciation ko. Ang hirap kasi. So, itong papanood kong video ay galing sa immigration lawyer na si Justana, ang pangalan nun? Basta yun. Isa siyang immigration lawyer. Follow nyo na lang yung page niya, ipopost ko sa screen para kayo na lang din ang manood. Marami pa siyang impormasyon na naibibigay about sa Poland, about sa law ng Poland. So, ito nga pala si Arvin Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful living, a simple life is a key. Thank you so much guys. Maraming salamat sa mga bagong subscriber at sa mga dati pa nating subscriber. Maraming salamat sa inyo at hindi kayo bumitaw at malapit na tayo mag 10,000 guys. Konti na lang. So pakishare na lang ang video kung tingin nyo informative yung aking vlog para makatulong din kayo sa mga kapwa natin Pilipino na pumunta ng Europe at magka-idea sila. Pakishare na lang din. So ito pala yung video namin last year. Kaya pa ni Madam dyan. Nag-grocery kami. I-explain namin kung magkano. Ito pa guys sa dati namin bahay. So guys, see you again in my next vlog. I love you so much. Hello, it's me again, Justyna Wróbel, Polish attorney at law, and I would like to update you about upcoming changes in Polish immigration law. Ministry of Family, Labor and Social Policy is planning to make quite revolutionary thing about work permit procedures. First of all, they want to make it totally digital, so both application and work permit itself will be issued in electronic way. Also, Ministry is planning to limit possibility to obtain work permit as well as work TRC only based of contract of employment. Contract of mandate won't be accepted anymore. So who among foreigners will be entitled to work based on contract of mandate? Only the ones with full access to labor market who don't need work permit to work. So for instance, graduate from Polish university. In the projected law, we can also find that there will be a list of countries whose nationals won't be entitled to work based on work permit during their stay in Poland based on visa-free traffic. Projected law
also states that no longer so-called Informacja Starosty, labor market test result, will be mandatory document to submit to work permit application.